Pag-uusapan po natin ngayon, ngayong month of May, no, tayo po ay nasa unang linggo ng Mayo, ang topic po natin is all about generosity. Ayan. Generosity releases increase. Sino dito gusto mo magkaroon ng increase? Anong gusto mo? Increase o decrease? Addition or subtraction? Okay, sabi mo, Pastor, multiplication. Di ba? Mas gusto natin mag-increase. Alam niyo ang susi sa increase? Generosity. Gusto natin mag-increase ang ating income. Gusto natin mag-increase ang pagpapalang pumapasok sa buhay natin. Ang susi dyan, sabi ng mundo, alam mo, gusto mo tikom mo. Naku, pera sa'yo yan, tikom mo. Pero ang principle po ng Diyos, hindi. Ang principle ni Lord, the more you release, the more you will receive. Or in other words, ang sabi ng Bible, the more you give, the more you will receive. Kaya pag-uusapan natin ngayon, the heart of generosity. The heart of generosity. Puntahan po natin yung ating passage ngayong umagang ito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang 6. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 8, Hello, ayan. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Okay? Ano sabi diyan? And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Bigyan ko po lang po kayo ng background. Ano yung sinasabi ni Paul dito po sa passage na ito in 2 Corinthians chapter 8. Ito po 2 Corinthians chapter 8, during this time, ang tinatawag po natin, no, na Macedonia at ang dahol doon po sa buong Israel, nakakaranas sila ng tinatawag natin, nakakaranas po sila during the time, increase nyo lang ng konti ang sounds. Ayan, nakakaranas sila ng crisis. Sabihin nga natin yung salitang crisis. Alam nyo tayo ngayon, sabi nila, nagkakaroon tayo ng crisis. Amen? For the last few months, ang laki po ng tinaas ng gasolina. I remember bago po nagkaroon ng crisis, ang isang litro ng gasolina, pumapalo lang yan, 56, malaki na pag nag-60. No? Pero alam niyo po ba kung magkano na ngayon ang gasolina? Nasa 80 plus na po. 89 yung huling paggasolina, grabe, 89 pesos ang gasolina. From 50, no? Umangat. At kaya nga actually, ang ano naman niya, sabi ko, minsan bumiyahe po kami, kasi bihira po kami bumiyahe ni Pastora pa Manila. Usually, pag pumupunta po kami ng Manila, nag-NLEX kami. Kasi napaka-traffic, unang-una sa Quirino Highway, di ba? Pangalawa, napaka-traffic Commonwealth. Nagulat kami, bumabiyahe kami, ang luwag ng kalsada. Kung kayo po ay nagmamaneho, mararamdaman nyo, kahit ang EDSA lumuwag. Bakit? Marami nang ayaw bumiyahe sa taas ng gasolina. So tayo ay may crisis. Pero dito po sa 2 Corinthians, nung ito po ay isinulat, sila ay may crisis na kakaiba. Alam niyo kung anong crisis nila? Famine, tagtuyo, taggutom. Pag sinabi mong taggutom, tagtuyo, walang pera, walang makain. Amen? At pagka nagkaroon ng tagtuyo, nagkaroon ng taggutom, ang mga presyo nagtataasan. Maraming mga tao during that time, nasira ang kanilang mga pananim. Wala silang source of income. So ang ginawa po ng church, noong mga oras na yon, sumulat sa mga iba't ibang mga churches para tulungan yung mga kapatiran nila na nangangailangan. Di ba? Pagka may nangangailangan, sino ang unang-una mong naiisip? Di ba? Kung meron kang lalapitan, kailangan mo, di ba ang una mong iniisip yung may mga kaya? Teka, ito sino ito si malaking kumita ito, baka pwedeng malapitan, madikit. Yun ang iniisip natin. Pero dito, ito yung kinagulat nung mga ni Paul, ni Pablo during this time. Kasi dito po sa 2 Corinthians, as we continue to read, ang sabi po dito sa ating passage na binabasa, and now brothers, we want you to know, parang gustong ipaalam ni Paul dun sa mga church ng Corinthians, sa church sa Corinto,
na sabi niya, yung Macedonians, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy, and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Napansin ninyo, walang-wala na yung Macedonian. Sabi rito, hindi nga sinabing severe trial, most severe trial. Lahat ng adjective na gamitin na napakabigat ay ginamit na rito. Most, mabigat na word yung most. Severe, matinding word na rin niya. Trial. Sa Tagalog, sobrang tinding pagsubok. Yun ang ibig sabihin. Pag sinabing, alam mo, yung kapatid natin, may pagsubok kayo na pinagtadaan, ay talaga ba? Di ba? Parang challenging na eh. Pero iba yung may matinding pagsubok. Amen. Yung sobrang tinding pagsubok. Hindi ko ma-imagine anong klaseng pagsubok yun. Pero yun po, yun, ganon dinescribe ni Paul yung mga taga-Macedonian. Amen. Ano pa? Sabi nito, sila daw ay may extreme. Kakaiba to. Pag sinabi mo ang isang tao nakakaranas ng poverty, nagugutom, walang pera, mabigat yon. Poverty yon. Amen. Pero yung extreme poverty, anong itsura ng extreme poverty? Imagine niyo yung itsura ng extreme. Kakaiba, sobra-sobra, labis-labis na kahirapan. Sabi nga, buti pa yung isang kahid, isang tuka. Pag sinabi mong extreme poverty, kahit ng kahid, walang matuka. Yan ang mahirap. Yung trabaho ka ng trabaho, pagod na pagod ka, pag uwi mo sa bahay, yung pera mo parang dumaan lang, wala na, ubos na naman. Mangungutang na naman. Baon na baon ka na sa utang. Bakit? Laging kulang, hindi sapat. Now, pero ito yung nakita ko. Tingnan niyo yung word na generosity. Kasi we're talking about generosity. Sa dami-dami ng pwedeng maging halimbawa ni Paul about generosity, hindi niya ginamit yung mga mayayaman. Di ba, halimbawa, magtuturo si Paul ng generosity. O gusto kong ituro ninyo, tignan nyo itong tao na ito, na isang milyonaryo, nagbigay ng ganito kalaking halaga. That is generosity. Hindi yan ang ginamit ni Paul na example. Pagdating sa generosity. Alam nyo kung sinong ginamit na example ni Lord sa generosity? Yung mga Macedonian na dumaranas ng most severe trial. Ang ginamit ni Lord yung Macedonian na nakakaranas ng extreme poverty. Bakit? May tamang attitude ang mga Macedonian. Tingnan nyo. Ano ang sabi sa verse 4? Tingnan nyo ang mga Macedonian may problema, naghihirap, may severe trial, pero ang sabi sa verse 4, they urgently pleaded with us. Ano, bakit sila nagpi-plead? Nagmamakaawa daw kila Paul para humingi ng support? Nagugutom din kami, tulungan mo kami. Hindi. Ano yung hinihingi? Bakit nagpi-plead ang mga Macedonian sa leadership nila Paul during that time? Tingnan nyo kakaiba to. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Ayaw pumayag ng Macedonian. Siguro nung lumalapit na yung mga Macedonian, sabi nung leadership ng church during that time, alam naman namin matindi rin ang problema nyo. Alam namin nakakaranas kayo ng most severe trial. Alam namin kayo ay nakakaranas ng extreme poverty. Exempted na kayo. Huwag na kayo mag-contribute. Di ba ganun naisipin natin? Sabi ng mga Macedonian, uy, wag naman po. The word is, they pleaded with us. Sa Tagalog, nagmamakaawa. Hindi mo nagmakaawa para lang maging kabahagi doon sa contribution, makapag-share. Grabe, napaka-generous ng Macedonia. Kaya pag tinignan natin sa Bible, ang larawan lagi na ginagamit ng Lord sa generosity,
mga kakaiba. Bigyan ko pa kayo, sino pang ginamit ng Lord pagdating sa generosity? Abay, yung poor widow. Yung poor widow. During that time, ang Panginoong Jesus, nasa templo sila, nakasama niya yung mga disciples, no? Nandiyon po yung temple box, offering box. Tinitignan nila yung mga nagbibigay. Nakatingin si Lord. At dumating po yung mga mayayaman na napakaraming pera, naghulog ng napakalalaking pera. Siguro habang naglalagay ng malalaking pera yung mga mayayaman, sabi ng mga disciples, wow, grabe yung binigay nyo. Ang tindi. Na-amaze yung mga disciples, si Jesus hindi na-amaze. Tinitingnan lang ni Lord yung mga nagbibigay hanggang sa may lumapit daw na isang poor widow. Imaginein mo, extreme na naman, ano? Balo na, mahirap pa. Alam niyo, nung panahon ng Panginoong Yesus, ang mga babae po ay hindi pwede magkaroon ng property. Ang mga babae po nung panahon nila ay walang hanap buhay. Ang mga babae nung panahon ng Panginoong Yesus umaasa sa mga asawa. Imagine mo ito, walang asawa, naghihirap na balo. Biglang nakita ng Panginoon, naglabas ng 2 pirasong barya at hinulog doon sa treasury box. Ting! Ting! Siguro tumutunog pa, rinig na rinig. Sabi ng mga disciples, barya lang ang hinuhulog. Si Lord sabi niya, wow! Sabi niya sa mga disciples, alam niyo ba kung sino ang pinakamalaking binigay doon sa offering? Ay sabi siguro ng mga disciples, siyempre Lord, yung babae na yan, yung poor widow na yan, ang may pinakamalaking binigay. Nagkatingin na siguro yung mga disciple. Peter, absent ba si Lord nung nagturo ng math? Parang iba computation ni Lord eh. Amen. Bakit? Kasi sabi ni Lord, alam niyo kung bakit malaki yung binigay ng poor widow? Yung mga mayayaman nagbigay ng tira-tira lang nila. Sino niniwala ang bilyonaryo pag nagbigay ng 100,000 pesos, barya lang sa kanya yon. Amen. Pero yung babae na balo na yan, wala ng pera. Walang pagkukuhaan ng source of income niya. Ang meron na lang siya yung 2 pirasong pilak na barya. Binigay niya pa. That is generosity. Amen. Isa pang tinuro ni Lord pagdating sa generosity. Si Lord nagngangaral sa ilang, sa wilderness. Habang nangangaral ang Panginoon sa wilderness, napansin ng Panginoon palubog na ang araw. Tinawag niya ang kanyang mga disciples, sabi niya ganyan, halika nga kayo, magsilapit kayo. Alam niyo, dito sa lugar na ito, walang McDonald's, walang Jollibee. Magugutom yung mga tao. Ano bang pwede nating ipakain? Sabi ng mga disciples, Lord, pauwiin na lang natin kasi wala silang kakain. Hindi, pakainin nyo. Ano bang meron kayo? Lord, wala naman nagbaon dito. Maya may lumapit na isang bata kasama ni Andrew. Merong tinapay at isda. 5 pirasong tinapay at isda. Sabi niya, ito po, baka pwede na. Ang ginamit ng Lord para pakainin yung 5,000 na tao, isang bata na willing ibigay yung kanyang isda at yung kanyang tinapay. That is generosity. Amen. Yung iba kasi ang iniisip, sino ba ang generous? Iniisip natin, ang pwede maging generous, yung may sobra-sobra. Pag mayaman ka, maging generous ka. Amen. Pag may pera ka, maging generous ka. Pero pag wala kang pera, exempted ka. Ang turo po ng Bible, pag tinignan natin sa Biblia, itong mga Macedonian, matindi yung pagiging generous nila. Sabi po dito, dilagay ko, ang pagiging mapagbigay ay hindi, yung PowerPoint, may nag-ano ba? Okay. Ang pagiging mapagbigay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong tinataglay, kundi sa kung ano ang tunay na humahawak sa iyong puso. Pagdating po sa pagbibigay, ang sukatan hindi sa dami ng pera mo. Hindi sa dami na kung anong meron ka. Maraming mga mayayaman na tao hindi mapagbigay. Okay, bakit? Makinig kayo, bakit mahalaga na tayo ay marunong maging generous? Because by nature,
Tingnan nyo to, makinig kayo mabuti. Ito naman ay nakikita natin sa paligid natin. Kaya napakalaga na tayo lumapit sa Diyos. By nature, ang tao sakim. Ang kasakiman ng tao, ang appetite ng tao sa kasakiman, walang hangganan. Ang greediness ng tao, we are so greedy. Ang greediness ng tao, walang kabusugan. O tingnan ninyo, imagine ninyo, saan ka nakakita? Binigyan ng isang maletang pera na tig-1,000. Marami o konti? Pag iniisip mo, sa akin okay na yan, meron lang ako niyan. Niisip mo lang yon. Kasi pag ikaw nakahawak nun, at hindi mo binantayan ang iyong puso, pinasok ka ng greediness, yung isang maleta kulang sa'yo. Dadagdagan mo yan. Dadagdagan mo yan. Kaya yung nagsimulang magnakaw ng 1,000, magnanakaw ng 10,000 pesos, magnanakaw yan ng 100,000 pesos, magnanakaw yan ng 1,000,000, kulang pa rin yung 1,000,000. Ini-imagine ko na nga paano nila ginagastos yung mali-maletang pera? Sabi nga nung isang tao na nag-witness, hindi ko alam nyo, nagulat nga po ako pagpasok ko doon sa bahay, doon sa bathtub, punong-puno ng pera. Merong isang kilalang drug lord, no? Ito po ay kilala sa Colombia, no? Ang pangalan niya ay si Pablo Escobar. Siya po ang nagpakalat ng cocaine mula sa Colombia at pinakalat niya sa buong mundo. Grabe. Sa sobrang kasakiman sa pera, wala na mapaglagyan sa pera. Nung nakulong po si Pablo Escobar at pinuntahan nila yung kanyang bahay, sa sobrang kasakiman sa pera, nung binakbak ang bahay, ang palaman ng mga wall, dollar pera. Nung hinukay yung backyard, nakalagay sa mga tinatawag natin ng mga plastic container, pera. Imagine niyo, hindi niya na ginagastos, nakalagay na lang sa loob ng bahay, nakabaon na lang sa lupa, pero kuha pa rin ang kuha ng pera. Bakit? Kasi ang kasakiman, walang kabusugan. Kaya ang kasagutan, para ang kasakiman ay hindi manatili sa buhay, magbigay ka. Amen. So pag ikaw estudyante ka, matuto ka na alam niyo ako, natuto akong magbigay, estudyante pa lang ako. Nag-aaral pa lang ako, bago ako pumunta sa church, inihanda ko na, Lord, itong gusto kong ibigay para sa'yo. No? Pagka ang church nung panahon na yun, magkakaroon ng project. O magkakaroon tayo ng project, pupunta tayo ng Samar, ganito. Abay, magpe-prepare talaga ako. Pag-iipunan ko yun, 10 piso, 20 pesos. Doon na-develop yung heart ko na maging kabahagi sa pagbibigay para sa Panginoon. Generosity does not begin in the bank account. It begins in the heart. Ang pagiging mapagbigay, mga kapatid, hindi nagsisimula sa bank account mo. Nagsisimula yan sa puso mo. Tanungin mo yung katabi mo, kumusta ba puso mo? Ha? Pastor, hindi naman po high blood. Aba, hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ha? Listen, before you can release what is in your hand, God must transform what is in your heart. Bago po ma-release ang gusto mong ibigay kay Lord, ang unang mo dapat ma-transform ni Lord yung puso natin. Amen? Kaya ngayong hapong ito, hayaan natin baguhin ng Diyos ang puso natin. Amen? Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, meron akong kaibigan, may malaki siyang transaction. Sabi ko sa kanya, alam mo, pinakamatinding paghandaan mo, hindi ko matutuloy yung transaction mo. Handa ka ba doon sa pagpapalang makukuha mo? Amen? Kung ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, di ba? Ikaw, Ronald, pagpalain ka ng Panginoon ngayon, bigyan ka ng 10 milyon. Hindi posible yan. Bakit? May kaibigan ako. Abay, yan yung transaction niya. Isang week, makakakikita siya ng gano'n. Sabi ko, bantayan mo sarili mo. Anong gagawin mo sa 10 milyon? Ronald. Di ba? Baka wala na kayo, ni Danica, nasa Hawaii na. Di ba? Or, sasabihin mo, 10 milyon lang yan, di ko pagpapalit ang Sunday service. Amen?
Mag-worship pa rin ako kay Lord. Kaya lang, hindi na motor ang dala ko. Di ba? Kaya nga, babantayan natin ang puso natin. Ang pera ba na matatanggap mo, pagpapala ba na matatanggap mo, ay magpapalapit sa iyo sa Diyos? Ayun ang bantayan mo. Di ba? Punta po tayo sa ating unang point. Tapos na po ako sa introduction. Hindi, mabilis lang to. 3 lang to. Number 1, generosity begins with God's grace. Ang pagbibigay mo, kaya ka nakakapagbigay, may biyaya si Lord sa iyo. Biyaya ni Lord yan. Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil mapagbigay ka. Minsan kasi iniisip mo, ay kasi, alam mo, napakabait yan. Hindi. Kaya ka mabait at kaya mo magbigay kasi biyaya ni Lord yan. Amen. Ang sabi dito sa verse na binabasa natin, and now, brothers and sisters, we want you to know the grace that God has given the Macedonian churches. Ang nakuha ng Macedonian, hindi pera. Hindi sinabi ng Bible, nakakuha ng malaking pera ang mga Macedonian, kaya sila ay nagbigay. No! Ano ang natanggap ng mga Macedonian? Grace ng Lord. Pag sinabi mong grace, hindi mo deserving, pero binigay ni Lord sa iyo. In other words, ang grace, regalo. Sabihin nga natin yung word na regalo. Sino naniwala, napakarami mong natanggap na regalo mula sa Diyos? Kapatid, kung ikaw ay may sakit, nakatanggap ka ng kagalingan, regalo ni Lord yan. Amen. Kung nagkaroon ng kaguluhan ng inyong pamilya at naayos kayo, regalo ng Lord sa inyo yan. Pag ikaw niragaluhan ka ng Lord, dapat ang puso mo, grateful ka kay Lord. Alam niyo, ang taong nakatanggap ng biyaya, nakita na ba kayo ng taong nasa ospital may karamdaman? Yung parang mamamatay na. Lord, pagaling mo lang ako, buhay ko na ito, para sa iyo na, di ba? Bakit? Ganun ka grateful. Kaya na nakakalungkot, minsan may mga taon, mangangako sa Lord sa hospital, Lord, pag gumaling ako, hindi na ako iinom. Nung pinagaling ng Lord, nandun na naman, tumaan na naman. Hindi grateful. Dapat pag natanggap mo ang grace ni Lord, yung grace ni Lord umaapaw sa iyo, magiging grateful ka kay Lord. Kaya ka nakakapagbigay kasi grateful ka kay Lord. Amen. The source of our generosity was not human ability. It was divine activity. Amen. Ibig sabihin, kaya ka nagiging generous kasi may binigay si Lord sa'yo. Sino rito may nakatanggap ka? Kung ikaw nakatanggap ka ng kaligtasan, biruin mo pinatawad ang kasalanan mo. Nilinis ka ng Panginoon, namatay ang Panginoon sa cross. That's the greatest grace that you can receive. When Jesus Christ died on the cross, bakit? Para magka-religion ka? Hindi. Para may pakita niya sa'yo gaano kanya kamahal. Namatay ang ating Panginoong Jesus sa cross kasi mahal ka niya. And that's the greatest grace na makukuha mo. Alam niyo kasi ang problema natin ngayon, we are living in a generation that are so entitled. Abay, makakuha lang ng konting posisyon, entitled na. Anong pinagkaiba ng may pinag-aralan sa walang pinag-aralan? Edukasyon lang. Anong pinagkaiba ng nakakotse sa nakamotor? Dami lang ng gulong. Pero pag nakakotse ka, may nasagi kang motor, kala mo yung motor, mas mayaman ka na. Hindi mo alam, maraming mga nakamotor, nagpapanggap lang, pero mas mayaman pa sa'yo. Di ba, Ronaldo? Hindi, kasi meron kaming nakasabay, papunta kaming MOA. No? Abay, meron kaming nasa harapan namin na kotse. Magpa-park, punong-punuan yung parking doon sa Mall of Asia. Nabay, nagagalit siya doon sa doon sa attendant. Pinagmumura na. Sabi niya, ayusin yung sistema ninyo. Kanina pa kami rito, hindi kami makapag-park. Sa isip-isip ko, ano kinalaman ng attendant? Siya parang nagpapalagay ng mga kotse doon. Amen. Pero sino sinisigawan? Yung attendant. Mangyak-yak na yung attendant. Pasensya na po. Minumura. Kasi feeling niya, pwede niya murahin yung tao niya kasi nakakotse siya. At yun, tingin niya, attendant lang ng parking. Mga entitled na tao. And may nakita nga akong video sa isang fast food, may nagrereklamong doktora daw, no? Na hindi yata napagbigyan doon sa kanyang order at gusto niyang iano yung kanyang. Abay, nagalit, pinag-hagis yung doon sa Jollibee. Pinagbabato ng baso yung mga crew. Ano naman kinalaman ng mga crew ng Jollibee?
Mga entitled. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang entitled. Ha? Ako naniniwala ako walang ganon sa Christ the Rock. Amen. Kahit sino pong kaharap natin, yung mga tao na yan ay mahal ng Diyos. Yung mga tao na yan ay create ni Lord according to His image. Mahalin natin. Amen? Huwag natin tignan ang sarili natin na mas mataas sa kanila. Dahil nakaranas ka. Kasi yung nararanasan mo, kung ikaw ay kumikita ng malaki ngayon, biyaya lang ni Lord yan. Amen. Alam niyo ang biyaya ng Lord na binibigay sa iyo, any moment pwedeng kunin ni Lord yan. At yung biyayang wala ka ngayon, kaya kang patanggapin ng Lord. Kaya kang gawin ng Panginoon na milyonaryo. Kaya kang gawin ng Panginoon na multi-millionaire. Kaya kang gawin ng Panginoon na billionaire. Kaya lang, handa ka ba? Na pag ikaw ay nakatanggap, kaya mo ring magbigay. Anong sabi ng James chapter 1 verse 17? Every good and perfect gift is from above. Lahat, sabihin niya natin yung word na lahat. Ang salitang every good, lahat ng magagandang bagay ay galing sa Diyos. Sino rito may mga magagandang bagay ka sa buhay mo? Kung ikaw ay estudyante, nag-aaral ka, magandang bagay ba yan? Kapatid, galing sa Lord yan. Hindi lahat nakakapag-aral. Kung ikaw may bahay kang tinutulugan na higaan ngayon, hindi man kagandahan, regalo ng Diyos yan. Hindi lahat may pwedeng silungan. Amen. Kung ikaw may hanap buhay ka na sumusweldo ka, regalo ng Diyos yan. Hindi lahat ng tao may sweldo. Hindi lahat ng tao may trabaho. Lahat ng magagandang bagay na ating nararanasan, regalo ng Diyos. Now, tanong ito, Pastor John, bakit napakahirap maging generous? Why generosity feels difficult? You know why? Because often it is because people are trying to produce external, galing sa labas, what has not been cultivated internally. Hanggat hindi nababago ang puso, napakahirap magbigay, maging generous. So ano una mong babaguhin? Bank account o puso? Puso. Amen? Kasi pag nakita ng Lord, maayos ang puso mo, madali niyan lagyan ang bank account mo. Pero pag nagkaroon ng laman ng bank account mo na hindi maayos ang puso mo, masisira ang buhay mo. Are you getting me? Punta po tayo sa number 3. Sa number 2, sorry. Number 2, generosity can thrive in difficulty. Pastor, exempted na siguro ako kasi may problema ako. Pastor, exempted na siguro ako kasi wala akong pera ngayon. Ano sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 8 verse 2? In the midst of a very, sabihin niya natin very, kanina doon sa binasa natin, most severe. Ito, very severe trial. Their overflowing joy and their extreme poverty, tingnan nyo welled up in rich generosity. Parang hindi mo ma-imagine na ang isang severe trial plus extreme poverty magre-result sa great or rich generosity. Pwedeng magbigay ng malaki ang isang tao na nakakaranas ng matinding kahirapan at matinding pagsubok sa buhay. Matindi pala itong mga Macedonia. Sino rito, yung katabi mo, pag may problema, umiiba ang mukha. Huwag mong lalapitan. Di ba? Yung anak mo, lalapit pa lang sa'yo, hihingi ng pamilya. Kung lalapit sa'yo, kung walang pera ngayon. Nakakaiba ba ng ugali ang pera? Yes or no? Totoo lang. Why? Kasi ayon. Tignan nyo, makinig kayo sa mga mag-asawa. Ano ang number 1 reason ng paghihiwalayan ng mag-asawa? Di ba isipin nyo kabit? No. Pangalawa lang yon. Ang number 1, pera. Problema sa pera. Bakit? Sabi nung lalaki, kasi po, nung nawalan po ako ng trabaho, nawalan kami ng pera, nagulat ako, hindi ko akalain, yung asawa ko may sungay pala. Bakit? Nanunuwag na.
Wala na sa mood. Nagagalit na. Bakit? Kasi ang tao, umiiba ang ugali pag wala ng pera. Pero ito kakaiba. Napansin niyo mga Macedonian, kakaiba. Walang pera. Nakakaranas na matinding problema. May extreme poverty. Kaya lang, ang meron sila, tingnan nyo, because they are filled with grace, grateful sila kay Lord, meron silang overflowing joy. Kaya mo bang ngumiti pag may problema? Kaya mo bang ngumiti pagka walang-wala na? May minsan po nagising ako. Si Pastora umiiyak. Sabi ko, Pastora, ba't siya umiiyak? Kasi yung 10,000. What yung 10,000? Nagbayad ako ng 10,000 sa GCash. Mali yata yung number. Paano ko ma-recover? Nakaranas na po ba kayo? Buti kong 50 pesos lang na. 10,000. Paano ba i-recover ang GCash? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko napanaginipan yan. Di ba? Kagigising ko lang. Wala ko masyadong alam sa GCash. Sabi ko sa kanya. Pero sabi ko lang sa kanya, sweetheart, huwag mong iyakan. Isipin mo kung paano mo aayusin, pero huwag mong iyakan. Sa pamilya natin, ang isang ayaw na ayaw kung iiyakan natin, pera. Huwag mong iyakan ang pera. Hindi dapat iniiyakan ang pera. Oh, sige. Gaya-gaya. Maya-maya, huminahon na si Pastora. Maya-maya, biglang napasigaw. Praise the Lord! Sabi ko, bakit? Hindi naman. Sabi, praise the Lord. Sabi niya gano'n. Bakit? Napunta pala sa Paymaya ko. Hindi napunta doon sa babayaran niya, nagkamali siya, pero nasa Paymaya pa rin niya. So, marirecover niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, okay, tamo, sayang ang luha mo. Kaya ang pera, huwag mong iyakan. Kasi pag iniyakan mo yung pera, yung mas matindi pang problema na pwedeng iyakan, paano mo pa iiyakan? Amen. Sino rito iniiyakan mo ang pera? Huwag mong iyakan ang pera. Pag walang pera, ngitian mo na lang yan. Amen? Yung wala kayong makain na masarap, imagine niyo na lang, yung lugaw ay napakasarap. Diba na-experience namin ni Pastora, ang ulam namin puro, may munggong toge. Toge sa umaga, toge sa... Pero iba man ang luto naman. Di ba? May nilagang toge, may adobong toge. Iba't ibang toge, may maalat na toge na sinawsaw sa patis. Hindi ko na alam mga niluluto ni Pastor, basta lahat toge. Kasi mura lang Yun po kinakain namin nung araw, wala kaming pera. Pero ini-enjoy namin. Amen? Sabi ko, season lang ito. Amen? Sino rito nila, kung dumadaan ka sa matinding challenge sa life mo, season lang yan. Dapat ang hindi nawawala, listen, tingnan ninyo yung sikreto ng Macedonian. Ano meron sila? Meron silang severe trial, may extreme poverty. Bakit sila nakapagbigay ng rich generosity? Alam nyo bakit? Meron silang overflowing joy. Ano ibig sabihin ng overflowing joy? Sobra-sobrang kagalakan. Amen. Generosity is not dependent on favorable condition. Ang pagbibigay po, ang pagiging mapagbigay ay hindi nakadepende sa kondisyon mo ngayon. Hindi dahil wala kang trabaho, wala kang pera, but it is deeper than your circumstances. Giving is not about having enough. It is about trusting enough. Kaano ka nagtitiwala sa Diyos na kahit magbigay ka ngayon, yung ibibigay mo, ibabalik ng Diyos more than what you give. Giving is not an issue of what you have, but it is an issue how much you trust God. The heart of generosity is revealed more clearly in difficult situation. Si Lord minsan dadaanin ka sa testing. Sabihin niya nga natin yung word na testing. During the time of testing, titignan ng Diyos. Kung sa panahon na ikaw ay may mga pinagdadaanan, how do you respond? Ikaw ba ay magiging tapat sa Diyos? Ikaw ba ay magwe-worry? Yung para sa Diyos, hindi mo na ibibigay. Lord, hindi mo na ako magbibigay ng tithes and offering kasi walang-wala kami ngayon. Or makikita ng Panginoon na ikaw ay tapat.
Number 3, last and finally mga kapatid, generosity starts with surrender. Ang taong pwedeng maging generous ay ang taong nag-surrender. Alam nyo sa mundo, pag sumuko ka, talo ka. Amen. Alam mo, nagbo-boxing kayo. Habang nagbo-boxing kayo, natatalo yung isa, nagugulpe, naghagis ng white towel. Pag naghagis na ng towel, ang tawag doon ay surrender. At pag ikaw ay nag-surrender, talo ka na. Sa UFC naman, sa mixed martial art, naglalaban kayo, nalak, mababali na yung kamay mo. Tatap ka, tap, 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 tap. Pag nag-tap kang ganyan, ang ibig sabihin ng tap ay surrender. Pag nag-surrender ka, talo ka. Sa gera, ganun din. Nagigera ang dalawang bansa. At sumuko na yung isa, nag-wave ng white flag. Ang ibig sabihin, surrender, talo ka. Pero sa kaharian ng Panginoon, ang pag-surrender, magdadala ng victory. Amen. Victory ang dala-dala ng pag-surrender. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 5? And they exceeded our expectations. They gave themselves, tingnan nyo, binigay nila muna yung sarili na, first of all, to the Lord. Nag-surrender muna sila sa Diyos. And then, by the will of God, also to us. That's why mga kapatid, before giving an offering, you need to give ownership to the Lord. Sino ba nang mamayari ng buhay mo? Before giving from your hands, you need to yield your heart to God. Anong sabi ng Romans chapter 12 verse 1? Offer your bodies as a living sacrifice. I-offer mo yung body mo, yung lakas mo, yung galing mo kay Lord. Pleasing to God, this is your true act of worship. Kaya mga kapatid, ang una nating gagawin para tayo maging generous, maging mapagbigay, ang unang-una mong pwede mong, sinaniwala si Lord, hindi niya kailangan ang pera mo. Si Lord, hindi niya kailangan ng yaman mo. Kasi wala ka namang ibibigay kay Lord na hindi sa Kanya. Amen. Pero ang isang bagay ang gustong-gustong hingin ng Diyos sa tao. Alam mo kung ano yun? Yung buhay mo, surrender mo sa Kanya. When you surrender your life to the Lord, God will renew your heart, will change your heart, at doon mababago ang mga buhay natin. Amen? Pwede pa tayong tumayo as we end this afternoon. Ang sabi po rito, dito sa ating last, generosity should not be transactional. It should be relational. No, sabihin niya, Pastor Jun, ang pagbibigay natin, hindi nakasalalay sa ginagawa natin. Nakasalalay sa relasyon natin. Kumusta ka ba? In terms of your relationship with God. Maaaring ikaw ay naririto ngayon, kapatid. Hindi ka pa talaga nagsosurrender ng buhay mo sa Panginoon. Kaya nahirapan ka magbigay eh. Kasi yung buhay mo nga hindi mo mabigay sa Panginoon. Yung puso mo nga hindi mo mabigay sa Panginoon. You can easily give everything to God pag nabigay mo na ang buhay mo sa Kanya. Kaya nga ang nais ng Panginoon, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Why? Kasi ang pinakamatinding modelo ng generosity ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Amen. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave. Sino una nagbigay? Ang Diyos. At ang Panginoon, ang Diyos, nung nagbigay siya, hindi niya binigay anghel. Sino yung pinakamatinding anghel dyan? Ikaw ang isa-sacrifice, pako sa cross yan. Hindi lang binigay ng Diyos. Alam niyo kung sinong binigay ng Diyos sa atin? The most precious thing in God. And that is our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus, ang pinakamatinding ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. When the Lord was crucified 2,000 years ago, katatapos lang ng April, na-crucify ang Panginoon sa cross ng Calvary. No? Doon po ipinakita ng Diyos ang pinakamatinding pag-ibig na meron siya para sa atin. Amen. Siniwala ang Panginoong Jesus na matay para sa ating mga kasalanan. Alam niyo, the greatest grace, ang pinakamatinding regalo na binigay sa ng Diyos, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo po ay nagkasala sa Diyos.
tayo ay napalayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa tindi ng pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Na kung sino man, ang sabi ng Bible, ang manampalataya sa Kanya ay maliligtas, hindi mapapahamak, subalit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Niligtas ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Ayaw ng Diyos mapunta ka sa impyerno dahil sa kasalanan. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin ang inaalok na pag-ibig ng Diyos. Kasi ang regalo, mga kapatid, tingin kayo, ang regalo, libreng binibigay sa'yo ng Diyos. Kaya lang ang regalo, bago mo makuha, kukunin mo, tatanggapin mo. Amen? Kahit anong regalo ang ibigay sa'yo, pero kung hindi mo tatanggapin ang regalo, hindi mapapasa yung regalo na yan. Ganon din po ang regalo ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus. Ibinibigay sa iyo ang regalo ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Pero ang nais ng Diyos, tanggapin mo ang regalo. Tanggapin mo ang ating Panginoon. Amen. Sa hapong ito, pwede pa tayong pumikit, pwede pa tayong manalangin.